Sundan hanggang 11, idadamay na po natin yung 11. Sabi dito, moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. And but many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our ensamples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let us commit fornication, for as some of them committed, and fell in one day 23,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and they were destroyed of the serpent. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Verse number 11. Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition upon them, upon whom the ends of the world are come. Kaya po sa madali manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa pagkakabasa ng inyong pong salita sa oras na ito. Salamat din, Panginoon, sa pagdinig mo po sa amin po mga panalangin. At alam po namin, Panginoon naman, na inyo pong bibigyan ng katugunan ng mga panalangin na ito. Gamitin mo po, Panginoon, ang inyong pong lingkod ngayon para po maghatid ng inyong pong mensahe na inyo pong gusto na marinig at maging pagpapala sa bawat isa po sa amin, maging paalala, maging babala ang mga ito, Panginoon. Kaya po ang patuloy na aming itinataas, dalangin po namin, Panginoon, sa mga oras na ito, ang pagtitipon po na nagaganap doon po sa Santa Ana, yung Bible Mode po, Panginoon. At hanggang bukas sa selebrasyon na National Baptist Day, ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna po rito. Ito po lahat, Panginoon, ay aming po hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po tayo. Na ito po, mga kapatid, makita po natin, si Paul set out yung pong mga, to instruct yung mga Corinthian church on the things, yung mga bagay-bagay na ayaw ng Diyos. Alam niyo po ba, mga kapatid, isa pong maganda sa ating Panginoon, agad niya pong sinasabi kung ano yung mga ayaw niya. Bukod doon sa mga gusto niya. Amen? Sa ibig sabihin, hindi lang po siya basta nagwawalang kibo doon sa mga bagay na ayaw niya. Kasi tayo, para bagang tayo po mga kapatid, para nangyayari po sa atin, lagi po tayong, yung pag-ayaw natin at hindi mo kayang sabihin na ayaw mo, tumatahimik ka na lang. Hindi po ba? Pero ang Panginoon, hindi po ganon. At ako po'y naniniwala na ang ating Panginoon, very vocal po siya. Very vocal po siya. Pag ayaw niya, sasabihin niya. Kaya nga, di ba meron pong talatang, let your nay be nay and yea be yea. Sabihin, kung oo, oo. Kung hindi, hindi. Ano po? Kaya dito si Paul, he begins using, ito po, the children of Israel, during po, doon tinatawag po natin, yung wilderness experience ng mga Hudyo, na ito po ay inabot ng 40 years na sila po ay nag-wander doon po sa wilderness. At ang sabi po dito sa ating nabasa, ayon po kay Apostol Pablo, lahat po ng nangyari doon po sa ilang o sa wilderness ay para po sa atin ngayon ay maging isang halimbawa. Amen? So, example, mga kapatid. Pag sinabing example po ito, na pag sinabing sample kasi, ito dapat yung ating gagawin. Hindi po ba? Ito po dapat yung ating maging batayan.
Ito dapat yung ating maging modelo. Ayan po. No? Kaya yan po sinasabi ni Apostol Pablo po dito. Kaya dito mapapansin niyo po, mula po verses 1 to 4, na ang sabi diyan, all passed through the sea, all passed through, sabi niyan, under the clouds, na at sila po ay kumain ng spiritual food, yung mana, and they drank yung spiritual na tubig doon sa rock, which is the Lord Jesus Christ. So, sa madalit sabi, dito po, pinapakita po sa atin, na lahat ng lahat po ng kailangan gawin sa nation Israel para maging maayos, ginawa ng Panginoon yan. Parang sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, God has given us all na talaga pong na makakabuti sa atin Sabihin, alam nyo, para bagang kung iisipin po natin, mga kapatid, parang hindi na dapat tayo humingi o manalangin na sabihin natin, Lord, bless me, Lord. Na alam nyo kung bakit? Na-bless na tayo with our salvation Hindi po ba? Amen? Ngayon, maaari sabihin mo, yung blessing po na hinihingi ko ay yung material na bagay, o yung physical na bagay, o yung sa aking kalusugan. Mga kapatid, alam niyo po, yung pong mga yon na gusto natin, o yung definition natin ng blessing, kung tutuusin mga kapatid, dapat nakikita na po sa ugali natin bilang mga mananampalataya. Yan. Di ba? Amen? Na pag ikay naging masunurin na mananampalataya ng Panginoon, then God will surely bless you with material things. Kung ikaw naman, mga kapatid, ay iingatan mo yung temple ng Holy Ghost, which is our body, mga kapatid, then God will bless you with a healthy na pangangatawan. Hindi po ba? Kaya pag sinabi nating blessing, ang tinutukoy natin blessing ay yung mga material na bagay, hindi po blessing yan, mga kapatid. That is a byproduct of our obedience to God. Yun po, automatic po yun. Automatic. Na pag ikaw ay matapat, lahat ng mga kailangan mo, ibibigay ng Panginoon. And that is your reward. Ngayon, pag sinabi natin blessing at yun ang tinutukoy natin, mali po mga kapatid. Because we are already blessed. Amen? Di ba? Nung sinabing binigyan tayo ng everlasting life through Jesus Christ, that is the ultimate blessings mga kapatid Di ba? Can you just imagine na tayo po'y papuntang langit o papuntang impyerno ngayon, papuntang langit na? Napaka-blessed na po nun. Kaya dito, sinasabi po sa Psalm chapter 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Hindi po mga kapatid, basta material na bagay ang tinutukoy ng ating Panginoon yan because we are already blessed. And that would be, para bagang yung mga, sabihin natin, byproduct of our not listening doon sa mga counsel of the ungodly. Ayan po, makikita po natin dyan. Kaya po, sa kabila ng lahat ng iyan, makikita po natin, ang Israel, sabi pa rin ng Panginoon, pagdating sa verse number, dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse number, number 5. Okay. Ano po ang sinabi dyan? But with many of them, ayan, God was not well pleased. Amen? In spite of all yung mga tinuro sa kanila ng Panginoon, in spite how the Lord really guided them, pinakain sila ng mga spiritual food at mga spiritual drink, di ba? Na sabi diyan, dumaan sila sa mga, yung lilim ng clouds at lamig, na init na binibigay ng Panginoon sa gabi, na sabi dito, but many of them, God was not well pleased. Amen? Parang tignan niyo po, parang kung inyo pong dadamdamin, maigi, yung pong damdamin ng ating Panginoon, parang masakit para sa Panginoon. Di ba? Parang ginawa ng Panginoon, God has given everything sa kanya pong chosen nation, pero still, yung kanyang chosen nation,
pinili pa rin mag-disobey. Amen? Kaya mga kapatid, ito po, sabi, para daw sa ating halimbawa. Kaya pinapakita ng Panginoon dito, no? God has blessed us with so many blessings. Ano po? Ngayon, ang tanong, nare-recognize ba natin o ina-acknowledge ba natin yung mga blessings ng Panginoon na yon? Kung ina-acknowledge natin yung mga blessings ng Panginoon na yon, dapat po, susunod tayo sa Panginoon. In return of those blessings, in return, no, na tayo po ay binigyan ng Panginoon ng katiyakan ng langit. Amen? Minsan nga mga kapatid, pag nabigyan tayo ng pabor, minsan po yung binabalik nating pabor, sobra-sobra na doon sa ating natanggap Sa tao po yan. Bakit pagdating sa Diyos, hindi natin magawa yon? Di ba? Amen? Yung mga simpleng kahilingan lang ng ating Panginoon, read your Bible, pray every day. Yung mga ganun lang ba? Na yung mga simple instruction po na gusto ng Panginoon na sundin natin, minsan doon po tayo sumasablay. Amen? Hindi doon sa malaki. Tao po. Tignan niyo, katulad po ngayon, nag-uumpisa naman kayo maghiwa-hiwalay sa upuan. And that is not really a hard instruction. Di ba? Ngayon, pag magsasalita ako ngayon, baka ma-open kayo. Amen? Kaya pagdating ng church, mga kapatid, ako lang ang tatay dito, hindi ka tatay. Amen? Hindi ka nanay. Amen? Hindi ka boss. Kung ikaw man ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. Pagdating dito, ako lang ang tatay. Amen? Kaya pag sinabi ng tatay, umupo kayo sa dapat niyong upuan, huwag kayong papalag. Amen? Pag ako po nagpupunta sa inyong mga bahay, hindi agad ako umuupo Natali sabihin niyo, Pastor, umupo po kayo. Gagawin ko na yan. Pero hanggat hindi ako pinauupo, hindi ako uupo. Bahay niyo yun Kayo ang tatay dun Amen? Alam ba natin yan? Oo, alam natin. Bakit natin hindi ginagawa? Kaya nangyayari, mga kapatid, yung mga hindi natin sinusunod, yun po yung mga alam natin Hindi ba? Kaya sabi ng Panginoon but with many of them, God was not well pleased. Amen? Ayaw mo ba yung katabi mo, natabihan? Mabaho ba siya? Regaluhan mo ng deodorant. Amen? So, yun po ang sinasabi po dito sa atin. But many of them, God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Amen? Napakaganda ng sinasabi po rito. Ngayon po, meron pong nilista ang Panginoon sa atin dito ng 5 mga nagawa ng Israel para po talagang hindi po na-please ang ating Panginoon. Kaya ang sabi po dyan sa verse number 6, ano po ba yan? Ito po, nasabi yan, now, these things were of our example, to the intent, sabi dyan, that we should not lust after evil things as they lasted. Number 1, lust. Yung pita ng ating pong laman sa verse number 6. Nasabi, they lusted after evil things. Pag sinabi pong lust, ito po, yung mga bad nature po nila, yung mga mode ng kanila pong mga feelings, mga kapatid. Pag sinabi pong lust, usually po, ginagamit po yan doon sa tinatawag nga po na sexual desire. Yung matinding pagnanais, mga kapatid, na maging yan ay sa laman, material, o ambisyon, o anuman, mga kapatid. Kaya itong mga nation Israel, ang nangyari po sa kanila, they lusted. Yan ang sabi po ng Bible. Natignan pa po natin dito sa Psalm 106 verse 14. Sabi dyan, and 15, sabi dyan, but lusted, tignan nyo po,
exceedingly in the wilderness and tempted God in the desert. Can you just imagine, mga kapatid, na yung nation Israel is tempting or putting God into test in the wilderness? Sabi niya, but last ayan. Okay. Verse 15. And he gave them their requests, but sent leanness into their soul. Now, yung context po niyan, mga kapatid, na ang laging sinasabi ng mga Israelites na gusto namin ng karne na pagkain. Kasi ang pinakain sa kanila ng Panginoon ay yung bread coming from heaven na tinawag nga po na mana. Na ang ibig sabihin ng mana, ano ito? What is it? Yan po ang ibig sabihin ng mana. Ano po? Ano ito? Ano po? Pero yun, mga kapatid, yun po ang kalooban ng Panginoon sa kanila na kainin lamang. Every day, kukuha po sila yan. Yan po ay parang sa langit nga, pumapatak yan mula sa langit. Kukunin nila yan, pupulutin siguro, according to the number of their family. Hindi po pwedeng sumobra. So, ibig sabihin, one at a time. Ang kukunin mo lang ngayon is good for the day na iyong kakanin po yan. Dahil pag kumuha ka, Lunes pa lang, mga kapatid, kumuha ka na ng 5 araw na kinabukasan, yung mga kinuha mong sobra, nabubulok. Nabubulok po yan. Pero pag yung day ng Sabat, mga kapatid, na bawal silang mamulot, kukuha na sila ng 2 servings, halimbawa bukas po ay Sabat, kukuha po sila ng 2 servings ngayon. Ang katakataka po doon, pag Sabbath day, hindi siya nabubulok. So, ibig sabihin, mga kapatid, God is always has His own way para po sa mga tao. Hindi po, mga kapatid, kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos, dapat paraan ng Diyos, hindi po paraan natin. Amen? Amen? Pag sinabi, paano mo mamahalin ang kapwa mo? Paano mo mamahalin ang asawa mo? Yung mga iba kasi, gusto ko mahalin ako ng asawa ko kung paano niya ako, kung paano ko, gusto kong mahalin ako. Hindi po, mga kapatid. Dapat, hindi po yung paano mo gustong mahalin ka, hindi po. Ang tama po doon, kung paano ka gustong mahalin ng Diyos. Amen? Nakita po natin yan kay Cain at Abel. Di ba? They were asked by God to give an offering. At ang offering po, meron pong instruction ng Panginoon kung anong klase. Na ang sabi ng Panginoon ay dapat yung may dugo. And both of them gave their offering. Pero ang ginawa nitong si Cain, yung mga bunga ng punong kahoy, ang kanyang ibinigay. Siguro mga first class po yun, mga kapatid. Talagang mamahalin, mga sabihin natin, talagang sa market yan, talagang mahal ang kilo niyan. Pero sabi ng Panginoon, oo nga, magaganda yan, bunga ng punong kahoy, pero hindi yan ang gusto ko . Amen? So, ibig sabihin, ang paglilingkod sa Diyos, hindi yung paano natin siya gustong paglingkuran. Maglilingkod tayo sa Diyos kung paano gusto ng Diyos na paglingkuran siya. Amen? And even in the day of Moses, nung nasa tabernacle na, yung mga anak ni Aaron, mga kapatid, they offered yung pong strange the fire. Kasi doon sa tabernacle, mga kapatid, may required lamang na fire na magsisindi doon sa kanilang mga offering. Kaya itong mga ito, gumamit ng hindi naman requirements talaga ng Panginoon. Ano nangyari sila? Di nawala na sila po ay pinarusahan ng ating Panginoon. Because these people, even, mga kapatid, sila nga po ay mga priest na po, para ang nangyayari, they still wanted oy, dito kayo. Shh. Dito. Pag may dumating na naman yan, doon na naman sa dulo uupo. Naiya si Leia, lumipat. Yan. Dapat nga, palalapit ko pa dito para pag nagsalita ko, yung talsik ng laway ko, sapul kayo .
Anyway, mali di ba? Kaya ano nangyari? Itong nangyari dito, ang kanilang hiling, bigyan po sila ng gusto nila. And God allow, parang ang Panginoon nag-compromise sa kanila, pero ano nangyari? He gave them their request, but send leanness unto their soul. Amen. Tumaba ang katawan dahil karne, nangayayat naman ang kaluluwa. Nakita niyo po? And sometimes we compromise, mga kapatid. Parang we compromise for the sake of our flesh, na ang magsasuffer naman yung ating soul. Amen? You can go out, mga kapatid, at magkaroon ka ng mga happenings during worship time. Instead of Sunday, worshiping God, ando doon ka sa labas. Meron kang mga recreation na ginagawa dyan. Oo po, sumaya yung iyong laman, nangayayat naman yung iyong kaluluwa. Now remember, our flesh is only temporary, but our soul is eternal. Amen? Ilang beses kayo naliligo sa isang araw? Pag medyo mayayamanin ang itsura niya, siguro 3 beses naliligo yan Naligo na sa umaga, bago matulog, maliligo pa rin. Amen? Ang tanong, ilang beses niyong inaalagaan ang kaluluwa niyo sa isang araw? Baka nakabasa lang kayo ng isang verse, okay na Amen? Umayos yung katawan mo. Nawala lahat yung mga tigyawat mo. Pero kawawa naman yung kaluluwa mo. Sabi nga ng isang mga ngaral, kung meron lang pong x-ray para po sa kaluluwa, ang daming malnourished na makikita. Tao po. Amen? Kaya sabi niya, binigay nga. Pero ano nangyari? Nangayayat yung kaluluwa. Amen? Ibig sabihin, hindi lahat ng kaaya-aya sa ating katawan may pakinabang ang kaluluwa. Amen? Kasi maanak tayo ng Diyos Dapat talaga, ang ating priority lagi sa Panginoon. Alam niyo po, tignan niyo sa ating church, alam natin po, Sunday is the Lord's Day. Amen? At alam natin, mga kapatid, we should be there during Lord's Day. Amen? Ngayon, hindi lamang po Lord's Day, minsan nagkakaroon tayo ng Thanksgiving Sunday, whole month, na celebration ng ating anniversary. Mga kapatid, kung mahalaga sa iyo yung Lord's Day, dapat yung mga okasyon na yon, ilalagay mo na sa iyong sarili na hindi mo dapat ma-miss yung mga yon. Dapat hindi ka mawawala doon. Kung meron pong special day, at Sunday is always a special, ito po, very special na occasion po. Maaaring founding of our church, o maaaring Thanksgiving because God has allowed us to use this property, mga kapatid. Hindi ka dapat nawawala dun Amen? Yung nga lang, mga kapatid, sabi natin, kasi ganito, kasi ganoon. No, listen. Yes, God will give your request. Pero tignan mo yung leanness ng iyong kaluluwa. Amen? Naniniwala ba kayo ang obedience may reward? At ang reward ng Panginoon sa mga obedient, mga kapatid, throughout all generation. Ibig sabihin, pwede mong ipamana sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, at sa mga magiging apo mo pa sa tuhod throughout the generation Di ba, mga kapatid?
Ano lang, ganun ba doon? Pagiging masunurin. Kaya they lasted, mga kapatid, ang sabi niyan. Sabi nga sa James 1:14, sabi niyan, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. So wala pong biglaan na ikaw ay sabi, nahulog ako sa tukso. Wala pong ganon. Wala pong instant. Sabi diyan na every man is tempted when he is drawn away of his own lust. Ibig sabihin, ang mananampalataya, kaya nahuhulog sa kasalanan kasi gusto niya. Pinayagan niya. Hindi po aksidente. Hindi sabi, nasukol na ako kaya ako ginawa. Hindi po. Dahil napakaraming pagkakataon na pwede tayong umiwas sa pagkakasala. Pero pag gusto nyo, Amen? Sabi ko nga palagi noong araw, pag meron, ikaw yung lalaki, at meron nanunukso sa iyong babae, pag hindi mo type, madaling iwasan Paano pag type mo? Tatay Tong. Natawa si Tatay Tog. Medyo talagang mas marami-raming panalangin yun kasi type mo Hindi ba, amen? Yung hindi mo type, kayang-kaya mong iwasan Kaya bilib ako kay Joseph Pero na iwasan niya si Mrs. Potiphar. Mga kapatid, asawa ni Potiphar yun. Siguro ang paligo nun, pinapaligo nung gatas Talagang flawless siguro yun May katungkulan, di ba? Talaga naman siguro pag dumaan niya sa harapan mo, pambira, yung amoy ng buhok niya na amoy palmolive, talaga naman amoy na amoy Yung shampoo ginagamit niya, tapos bigla kang tutuksuhin. Amen? Amen? Di ba, Tatay Tong? Kaya nga yung gulay, masama daw yun. Yung gulay, kasi nga sabi nga nitong Mrs. Potiphar, kay Joseph, gulay with me. Golay with me daw, golay. Kaya, anyway, mga kapatid, naitabi natin yung biruan. Pero yun po, mga kapatid, they lasted. And that last, the Lord was not pleased. Amen? Kasi minsan yung gusto natin, ang siyang nagiging dahilan ng ating pagkahulog sa kasalanan Kaya pag meron tayong gusto, mga kapatid, kailangan i-align natin yung gusto ko ba? Gusto rin ng Diyos para sa akin. Tao po. Okay. Pangalawa, balik tayo daw sa 1 Corinthians. Sa verse number 7, ano ang sabi naman dyan sa verse 7? Neither be ye idolaters, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Ang pangalawa po, mga kapatid, bukod sa last, na God is really displeased is idolater. Idolatry. Yan po ang nangyari kahapon sa Maynila. Di ba? Anong tawag doon? Translasyon. Yung translasyon na isang ribulto na kulay itim, buti na lang dito sa atin, walang masyadong maitim, baka siya si Nazareno At pagtatanong mo, well, that is only a picture of, di ba, of God, that is not really God. Bakit nilagay sa istante? Bakit gusto ng mga taong mahipo? Maipunas yung kanilang mga, ano man yung gusto nila ipunas yan. So, ibig sabihin, yung sinasabi nila, hindi tumutugma sa kanilang practice. Ewan ko, baka ang iba sa atin noon, bago po makakilala talaga sa Panginoon, panatiko po sa ganon. Amen? Before ako po maligtas, mga kapatid, nakatira ako ng araw doon sa Quezon City, sa may Marpi. Sa may, papasok po ako sa Piati, sasakay ako ng bus, lagi ang baba ko po sa Quiapo.
Yung daanan sa Hidalgo na yan, mga kapatid, kaya wala pong palya yan. Araw-araw, dumadaan ako doon sa simbahan. Kahit makapag-cross lamang po ako, saka ako didiretso sa eskwelahan. Bumait ba ako? Hindi. Lalo nga ako naging luko-luko eh. Ito yun. Di ba? Because it become, para ba gano'n na sinasabi nga ni Paul kay Timothy, they have the form of godliness, but they deny the power thereof. Na? Ang itsura ay mga Diyos. Pero wala namang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Amen? Na? Hihingi ka sa isang ribulto ng tulong, yung ribulto nga may pasan na krus. Baka siya pa nga ang humingi ng tulong sa iyo eh. No offense, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, wag daw gagawa ng mga ribulto. Nung paggawa, ayaw na ng Panginoon, sasambahin mo pa. Na? Kaya yung verse dito, mga kapatid, sabi dito, alam niyo po ba, mga kapatid, dito po, na yung pong lugar na yan, kung saan po yung sa may, di ba, umakyat si Moses sa Mount Sinai, nung pagbaba niya, nakita niya may golden calf, na nang kami po ay nag-Holy Land, pinakita po sa amin yung spot kung nasaan yon. Sabi ng aming, tawag diyang guide, diyan inilagay yung golden calf. Alam niyo po ba nung pagbaba nila, sinasamba po nila yon. Yung sinabi po rito, sa verse dito, the verse number 7, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Alam niyo po, hindi po yung larong piko ang ginagawa nila. Hindi po ito pitik bulag o papintero. Yung sinasabi, rose up to play, mga kapatid, nagkaroon po ng mga sexual orgies. Ibig sabihin, mga kalaswaan ang nangyari habang sinasamba po nila yung pong imahe na yon. Kaya nagalit talaga si Moses, mga kapatid. Amen? Sino ang pumayag na gawin nila doon? Si Aaron. Sino si Aaron? High priest. Kumbaga sa assistant pastor, bumigay. Amen? Kaya yan ang Panginoon po yan, mga kapatid. Kaya sabi po rito sa Exodus chapter 32 verse 6. Sabi niya Exodus 32. And they rose up early on the morrow and offered, sabi niya, burnt offerings and brought peace offerings, and the people sat down to eat and to drink and rose up to play. Amen? Kaya sinasabi po sa atin dito po, tayo po ay lumayo sa idolatry, sa mga Diyos-Diyusan. Ngayon, ang Diyos-Diyusan, hindi lamang po siya ribulto, mga kapatid. Ang trabaho mo, pwede mo ring maging Diyos-Diyusan yan. So, pag sinabi po nating idol, mga kapatid, anything that stand between you and God, that is your idol. Amen? Kaya, mga kapatid, kung bibigyan mo ng halaga yung iyong trabaho, mas bibigyan mo siya ng bigat kaysa sa Panginoon, then your work become your idol. Kasi yun na nagpapasunod sa iyo eh. Doon ka nagsasubmit eh. Ano pa? Money can also be an idol. Amen? Na kahit alam mo may samba at kikita ka, ano ang gagawin mo? Doon ka sa kikitain mo. Ano pa po? Yung hobby. Pleasure, self. Yourself can be an idol. Amen? Naan sabi diyan? God is not pleased sa lust at sa idol. Alam niyo po, sinasabi po ang Pilipinas is the only Christian country in Par-Asia. Hindi po. Ang Pilipinas po, Catholic country, hindi po Christian. Amen? Amen? Oh.
Kaya maging very proud ka. Ikaw po ay biblical Christian. Hindi ka lang biblical Christian, ikaw po ay Baptist Christian pa. Amen? Na? And we should be proud na tayo po ay mga Baptist. Hindi naman yung Baptist na nagligtas sa atin. Si Kristo pa rin ang ating tagapagligtas. Na? Pero ang practices po ng early church is the same practices na ginagawa po natin ngayon. Amen? Kaya pag sinabi mong full-blooded na Baptist ka, no, susuportahan mo yung national, yung Baptist Day. Ang dami na po. Alam niyo po ba ang Baptist dito sa bansa natin? More than 120 years na po. $120 years. Ngayon lang po, merong makaisip na ilagay sa batas ang Baptist Day. Tapos pupulaan pa ng marami. Amen? Amen? Oh. Kaya nung naging Republic Act po yan, pag inialok mo po sa kahit anong munisipyo po yan, paya-adapt, hindi po nila pwedeng tanggihan yan kasi Republic Act, batas eh. Kahit labag sa kalooban nila, no, i-adapt nila yan. Kasi nga, batas na. Kaya siguro yung gumagawa ng tarpaulin sa atin, hindi siguro ano yan, hindi pa gawa yung tarpaulin. Bukas pa lang daw ibibigay. Bukas ang hapon. Anyway, mga kapatid, kahit wala naman yun eh. Alam natin, mga kapatid, na God has given us that privilege, mga kapatid, na ito na po, hanggang sa pagbabalik na ng Panginoon, Republic Act na yan. Baka pagdating ng araw, mga kapatid, maging na ano pa yan, no? Yung non-working holiday. Ngayon kasi working holiday siya. Okay. So yun po. Ayaw pa rin ng Panginoon. Ang pangatlo, tignan natin sa verse number 8. Verse number 8. Neither let us commit fornication as some of them committed and fell in one day 3,20,000. Ayan. Na, yung fornication po na sinasabi po rito. Ano po yan? Na, relasyon na nagsasama labas sa kasal. Ayaw ng Panginoon yan. Ha? At marami sa mga Hudyo, ganon. Kaya nga mga kapatid, na nainis itong si Moses, kaya gumawa po siya ng bill of divorcement. Ha? Nanonood po ako sa mga Netflix, yung mga kingdom na yan. Na? Para ang nangyayari po, mga kapatid, maraming mga naging prinsipe na ang tawag sa kanila, no, bastard prince. Kasi mga anak sa ibang babae, nung mga hari, anak sa ibang babae o lalaki, nung mga reyna. Sabi ko, pag nasa kapangyarihan ka pala, parang napakadali na ganon. Ngayon, dito po, nung sinasabi po rito nga, mga kapatid, sa ating pong nabasa na ito, sa verse number 8 ba yan, number 8, neither let us commit, as some of them committed, and fell one day 3,20,000. Kaya sabi po rito, mga kapatid, sa ating pong Bible, 1 Corinthians 6:13. 1 Corinthians 6:13. Sabi dyan, meats for the belly, and the belly for meats. But God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Ibig sabihin, mga kapatid, since the body is the temple of the Holy Ghost, then we should honor the body. Amen? Kaya nga inaagapan natin yung mga kabataan na maging mapusok. Once na mapasok ka na dyan, mga kapatid, there will always be a consequence. Wala pong palya yan.
At hindi lamang mga kapatid yung consequence, yun na lang sinasabi, no? Na God is not pleased. Yun na lang po eh. No? Kaya yan po ang pinapakita po sa atin dito. Kaya ang will ng ating Panginoon is to abstain. Amen? Kaya nga, alam niyo po, pwede kayong mag-date, kayo mga young people. Yung nga lang, group dating. Marami kayo. Tao po. No, kaya nga pag may fellowship, no, araw, sinisigurado ko na yung isang row, puro lalaki, yung isang row, puro babae. Amen? Kasi baka pag nagkatabi-tabi, yung mga jowa, ewan ko na lang. Tao po. Si Ading nakangiti. Di ba? Ayaw ng Panginoon. Kaya ang will ng Panginoon is to abstain eh. Tignan niyo po sa 1 Thessalonians 5:3. 1 Thessalonians chapter 5, o 4 pala, 4, verse number 3. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Na? For this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. Ha? Amen? Kaya tignan niyo, mga kapatid, yung moral behavior na gusto ng Panginoon nakita, ilan yung namatay? Ang sabi po dyan, mga kapatid, 23,000 died. Dahil po doon. Amen? So God is for morality. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito sa Hebrews chapter 13, verse number 4. Ano sabi yan? Hebrews 13:4. Yan, marriage is honorable in all. No? And the bed, undefiled, sabi dyan. But whoremongers and adulterers, God will judge. Amen? Amen? Kaya mag-ingat kayo. Matagal-tagal na rin napapahinga itong pamalo ko dito. Mag-ingat po, mga kapatid. Na hindi lang young people, pati mga adults. Alam niyo po ba, yung youthful lust na tinatawag, hindi lang naman para youth sa youth yun eh. Para sa lahat yun. Kahit matanda na, may youthful lust pa rin. Amen? Huwag yung sabihin, hindi, matanda na ako. Hindi, ando doon pa rin. Laman yan eh. Amen? Oh. Kaya sabi dito, hindi na tutuwa ang Panginoon. Kaya kung hindi ka na makatiis, mag-asawa ka na lang. Kaysa magkasala ka. Ading, ikaw. Kasi hindi papatay asawa mo, hindi natin alam kung papatay mo na lang kaya. Okay, verse 9. Tignan ba natin? Verse 9. Sabi daw, neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed by the serpent. Na? Okay. Sa verse 10. Ano ba sabi dyan? Verse 10. Yung 9 na lang muna. Ano pala yung verse 10? Yung 9 po is unbelief. God is not well pleased doon po sa mga, sabihin natin na pag-aalinlangan. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi dapat tayo nag-aalinlangan sa Panginoon eh. More than 7,000 promises, mga kapatid, hindi ka dapat mag-alinlangan dyan eh. When God promised na everything will come to pass, alam niyo sa akin, lagi po yan ang aking na lamang eh. Yung encouragement po. No? Many times in my life, I encourage myself unto the Lord. Kaya pag may mga problema po ako, sabi ko, Lord, alam ko naman na darating na yung tugon
ng aking hinihiling sa iyo. Na, ang hindi ko lang alam kung kailan. Na, ano gagawin ko? Dahil hindi ko alam kung kailan. Then I will wait. Alam niyo po ba, waiting is one of the ingredients of faith. Amen? You wait. Bakit? May faith ka eh. Siguradong sasagutin ng Panginoon eh. Hindi mo lang alam kung kailan. So you wait. Sa gawain natin dito po mga kapatid, for more than 20 years, we waited para po magkaroon ng ganito eh. Di ba? Ngayon, na-enjoy na natin eh. Bakit po? Because we wait or we waited. Pananampalataya pa rin po yun. Kaya ayaw ng Panginoon na didisplease po siya kung ikaw ay hindi, lagi ka nag-aalinlangan. Kaya nga ang Panginoon, doon mismo sa hometown niya, sa Nazareth, wala siyang masyadong ginawang milagro yun doon. Ano sabi ng Bible? Because of their unbelief. Kaya you wait, mga kapatid. Na huwag kang magalinlangan. Imbis na magalinlangan ka, maghintay ka lang. Darating din yan. Huwag kang magmamadali. Kasi mga kapatid, pag pinilit mong mahinog, kinalburo mo, hindi masarap ang kalburo. Mas masarap pa rin yung hinog sa puno. Yung hinog sa panahon. Huwag kang magmamadali. Sa pag-aasawa man, huwag kang magmadali. Amen? Matanda na po ako. Huwag ka pa rin magmadali. Baka ang plano ng Panginoon sa'yo, maging yung blessed singleness. Amen? So you just wait. Pag narano, malapit na. Doon ka may excited, malapit na. Tapos biglang tatagal na naman, then wait again. Amen? Exodus 17, verse 2 and 7. Ano ang sabi diyan? Wherefore, the people did chide with Moses and said, give us water that we may drink. And Moses said unto them, why chide ye with me? Wherefore, do ye tempt the Lord? Verse 7. Ayan na ba yung 7? And he called the name of the place Massa and Meribah because of the chide of the children of Israel and because they tempted the Lord, saying, is the Lord among us or not? Ilang taon na sila dyan sa wilderness? Saka pa nilang tatanungin, is the Lord among us or not? Natawid na nga nila yung Red Sea. Nawala pa naman mga technology nung araw. Maaari ngayon siguro pwede nang gawin yon. Dahil sa technology, mga kapatid. Dahil sa mga equipments, dahil po sa mga, sabihin natin, advance ng science. Pero noon wala eh. Sinabi lang ni Moses, God will divide the sea. Sabi, Ilocano daw si Moses, sabi niya, gudwa the sea. Nahati, yung sea. Tapos sasabi nila, is God among us or not? Minsan ganyan din tayo. Ang dami mo nang nalusutan na mga problema dahil sa answered prayer, tapos magtatanong ka pa, is God among us or not? Amen? Unbelief. Ayaw ng ating Panginoon po yan. Nadidisplease po ang ating Panginoon every time we doubt God's promises. Kaya dapat po ang gagawin natin ngayon is standing on the promises. Yan po, inaawit pa natin lagi yan, standing on the promises eh. So, atin pong tinitindigan yung mga pangako ng Panginoon. Amen? And lastly po, ayan, sa verse number 10, neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga marireklamo, destroy kayo ng destroyer. Amen? Nagre-reklamo ka dahil malamig.
Pero nung mainit, nagre-reklamo ka rin dahil mainit. Nagre-reklamo ka dahil ang bagal ng elevator. Ang daming reklamo natin eh. Amen? Anong sabi niyan? Then, God, now you will be destroyed by the destroyer. Amen? Na? Kaya tingnan po natin dito sa Numbers chapter 14, 1 to 4. Yan niya, ha? Sabi, and all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Okay, 2. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? And wherefore hath God, the Lord, brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Now, were it not better for us to return into Egypt? Verse 4, and they said one to another, let us make a captain, and let us return into Egypt. Now, what is Egypt, mga kapatid? Well, Egypt is a place where now the Israelites were bondage, prisoners. Ang kain po nila, rasyon. Ang ligo nila, may oras. Ang galaw nila, mga kapatid, laging meron nagbabantay. Konting pagkakamali, may hagupit. Hard labor. Tapos sabi nila, let us go back into Egypt. Let us make as a captain that will lead us to go back into Egypt. Marmor ng marmor, mga kapatid. Kaya pag humingi ka ng trabaho sa Panginoon at nagkatrabaho ka, huwag ka magre-reklamo doon sa trabaho na yan. Hiningi mo sa Panginoon yan. Nahihirapan po ako, ditiisin mo. Kasi pag nasanay ka na dyan, hindi mo na mararamdaman yung, di ba? O, kami ni Brother Will, paggawa kami na yung false teeth. Pagbago yan, ang sakit eh. Masakit talaga pag kumakain ka, lalo na pag matigas. Hindi ka makakain ng butong pakwan eh. Kasi pag ginanon mo, lalong didiin sa ngala-ngala. Di ba? O magre-reklamo nga, sakit-sakit naman ito. Eh, ba't nagpagawa ka pa ng ngipin? Irereklamo mo rin pala masakit. Tiisin mo. O ngayon, nasanay na? Kahit chicharon po, nakakain eh. Amen? Nawawala eh. Nasanay na rin yung bibig mo. Ganyan din po lahat, mga kapatid eh. You ask something from God, totoo po sa umpisa yan. Medyo magaspang. Pero sige lang ng sige, mga kapatid, kikinis din yan. Magiging madali na rin ang mahirap. Yung mga anak ko, si Sugar, siya po kasi ang unang nagtrabaho sa Singapore. Laging tatawag yan, pa, ang hirap ng trabaho namin dito. Na-stress na ako, gusto ko lang umuwi. Sabi ko, hindi, anak, pray lang tayo. No? Matututunan mo rin yan. No? Masasanay ka na rin dyan. O di nasanay na, wala na silang reklamo. Tama ba yung sinasabi ko? Sa umpisa lang yan, mahirap. Kasi hindi mo pagamay eh. Pero pag nagamay mo na yan, madali na lang yan eh. Minsan nga nagagawa mo na yan na pikit mata eh. Ang iba nga sa sobrang galing, hindi na nananalangin eh. Ginagawa na lang. Eh, sablay naman yon, hindi naman ganoon. Hindi ba? So they murmured, mga kapatid. Ano po? Ngayon, sabi nga po dito sa Philippians chapter 2, verse 14, do all things without murmurings and disputing. Amen?
Na ng Bible student pa lang kami doon sa Mandaluyong. So, ang mga nagluluto, mga estudyante, na kami po'y magka-classmate nila Sister Nel. Sister Nel, alam naman nila niya, hindi naman maayos magluto yan. So, talagang luto, puro baboy. Say, baboy ang luto dati, sahog hindi, baboy pagkakaluto. Hindi baboy ang ulam, ha? Baboy pagkakaluto. Na marami nagre-reklamo. Di maglalagay kami po doon ng sign doon. Eat all things without murmuring. Amen? Kaya yan po, sinasabi dito po, mga kapatid. Tingnan niyo po sa Psalm 106, verse 25. 106, verse 20. Sabi niya, but murmured in their tents, and hearken not unto the voice of the Lord. When you quit listening to God, then that is the time you will start murmuring. Amen? Pero habang nakikinig ka sa salita ng Diyos, hindi ka po magrereklamo. Alam niyo po ba, pag yung bibig mo nagtatrabaho, ang tenga mo sarado? Amen? Na pag nagsasalita ka, bihira po yung mga kapatid. Hindi, siguro yung mga nasanay sa multitasking. Habang ikaw ay nagsasalita at the same time nakikinig ka, hindi po maaaring mangyari yun. Yung iba nga sa inyo, mga kapatid, nagtitext lang. Meron kasi sabi, hindi ka nga pinapansin. Text lang yun, hindi pa nagsalita. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, pag murmur ka ng murmur, nagtatrabaho yung bibig mo, ang tenga mo sumasara, kaya hindi mo naririnig ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, mga verses niya, stand still. Pumirmi ka. No? Manatili ka dyan. Pakinggan mo ako. Kaya God is displeased with murmuring. Kaya mga kapatid, i-exercise po natin mga kapatid, na para bagang atin na pong alisin lahat yan, 5 na yan. Because God is not pleased dito po sa bagay na ito. And He named it, mga kapatid, separate from the others. Marami pa po yan Pero binigyan niya po ng pansin ito. Amen? Amen? Makinig tayo. Kaya sa Sunday, walang bakanting upuan. Pwede kaya yon? Alam ko, pwede naman hindi ba din na walang tao doon sa likod, basta lahat kayo dito. Kasi tignan niyo, may uupo na 3 sa likod, bubuksan yung aircon. Pag nagtumpong-tumpok kayo dito, yan lang mga aircon na yan mabubuksan. Nakakatipid pa tayo. Makakatulong ka pa. Isa pa, walang istorbo kasi pag nasa likod ka, marami pong istorbo doon. May tatakbo, may maglalakad. Amen? Amen? Tapos isa pa, mahihiya ka makapagkwentuhan pag nasa harap ka Kitang-kita kita Tayo po lahat ay tumayo. So yung mga gusto po magpunta, sino ba ang pwedeng mag-drive bukas? Kasi mauna na ako doon 1 o'clock, 1 o'clock, kailangan makaalis kayo dito. Alam mo ba yon? Sa lalabas kaya ng Pulilan exit, kakaliwa kayo papuntang Kalumpit. Pagdating nyo sa dulo, kakaliwa kayo. Makikita nyo na yung simbahan doon. Nag-iisa yon na mukhang katedral ng Katoliko. Yan. Meron pong katapat dito na yun parang Christian Baptist yata ang pangalan nila Pero yun yung luma. So dito kayo sa bagong gawa. Okay? Tayo po'y manalangin. Handa na rin po natin yung ating po mga kaloob. Mapagpala namin Diyos, salamat po muli sa aral na amin pong
na pag-aralan, Panginoon. Dalangin po namin, patuloy nga po itong mangusap sa amin po, Panginoon. At imbis po na kalungkutan ang amin po maibigay sa inyo, ay mabigyan po namin kayo ng kasayahan sa pamamagitan po na wag namin paggawa dito po sa mga bagay-bagay na you are not pleased, Lord. Kaya help us, Lord. Nasa laman po kami, alam po namin, mahina po kami, pero sabi mo nga, Panginoon, yung grace mo po ang magbibigay po sa amin ng lakas, sufisyente, Panginoon, lahat ito. And we can do all things through Christ who strengthens us. And Lord, you continue to bless everyone po, Panginoon. Langin po rin namin ang Baptist Day, National Baptist Day bukas po, Panginoon. Langin po rin namin mga kaloob ngayon, inyo po itong basbasan, patuloy magamit sa inyo pong gawain. Salamat po na marami, Panginoon. Ito po lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. So habang kayo po ay nananalangin, akin lamang pong hinihiling na lagi niyo pong isama yung akin pong apo na si Yumi. Parang hindi namin alam, sana po, na by God's grace, wala po siyang physical na problema. Kasi ang kanya pong nilalaro lang na kamay ay laging yung kanan, yung kaliwa niya po ay parang steady lang. Naitataas-taas niya na rin naman. Pero yung mas madalas sa kanan. Sana wag pong maging, sabi nga, yung cerebral palsy. Kasi yun po yun daw isa sa mga symptoms ng bata. Ano po? So, you just pray. Mag-pray lang po natin. Sama niyo po siya sa prayer. 9 months pa raw po, madadiagnose kung talaga may problema o wala. Ano po? So, tayo pong lahat ay tumayo na po. Salamat doon sa mga naglinis, sa mga sasakyan. Nakita ko po parang wala na yung mga putik-putik. Salamat sa inyo. Gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Amen? Sana sinama nyo na rin yung ban. Yung ban ba? Naisama? Hindi, ano? Oo. Dagdagan nyo pa para may dagdagan ni pala kayo. Okay, ito po inyo po, Pastor. Lagi naghahatid na. Ay! Oo nga pala. Bira. Meron nga pala magdidibo uli ngayon. Yung dibo niya, past tense po, may ED na po yun. Sister Ellen po natin, siya po ay 70 years old na po ngayon. 67. So sakto na po siya. Kaya congratulate po natin siya, mga kapatid. Kaya bukas, pagdidilat pa ang mata ni Nanay Ellen, bonus na po. Umpisa bukas po hanggang kung kailan man siya. Pero siyempre gusto po natin, matagal pa po natin makasama si Ate Ellen. Kanta po tayo ng happy birthday song. Ate Ellen, dito ka sa harap. Halika dito. Teka muna. Halika dito. Alisin nyo nga ito. Alagang bagets ang itsura niyan.